Nagpapakahirap akong maghanap buhay pero silang dalawa nagpapakasarap sa buhay. Malakas pa ang loob ng babaeng murahin at insultuhin ako. Sabi ng partner ko mag-usap daw kami ng babaeng na ang gusto yata niya maghati kami sa araw. 53 na ako at ang ka-live-in ko naman ay 64. 2 dekada na kami nagsasama at nung niligawan niya ako ay dalaga talaga. Ang pakilala niya sa akin ay isa siyang batang ama. Nung naging kami, saka ko lang nalaman na hiwalay siya sa asawa at wala na akong nagawa. At dahil nga mahal ko na, tinanggap ko na lang. Dagdag niya pa na 9 years na silang hiwalay. Maayos naman ang pagsasama namin nung una, meron kaming business na maganda ang takbo. Pero doon na lumabas yung tunay na kulay niya. Lasinggero, sabungero, babaero, mahilig bumarkada at malakas manigarilyo. Meron kaming 2 anak na lalaki na 1 year and 4 months lang yung pagitan. 38 na ako ng mga anak sa panganay ko. Wala siyang hilig mag-alaga ng bata na kahit minsan ay hindi siya nagpalit ng diaper or magtimpla man lang ng gatas. Sa umaga pagkatapos tumulong sa business maliligo at aalis na. Na di man lang sinasabi kung saan pupunta, uuwi ay madaling araw na't laseng at makulit. Ako lang ang nakatoka sa bata pati pag-aasikaso ng negosyo kaya pag kinukulit niya ako ay nagagalit ako. Pero sa huli siya pa yung may ganang manakit. Tinali niya na ako sa habang buhay na pag-aalaga ng bata at pag uuwi siya sinasaktan pa ako. Na yung galit niyang nakukuha niya sa labas ay sa akin niya ibinubunton. Tiniis ko yung lahat para sa anak ko dahil napakahirap alagaan ng panganay ko. Iyakin at laging may kabag. Ako na rin ang nagsusustento sa mga magulang ko dahil nga matatanda na rin sila. Pero hindi ko sinasabi sa mga magulang ko yung dinadanas ko sa ka-live-in ko. Na pag-uwi ko puro panlalait, pang-iinsulto at panghahamak sa pagkatao ko pati na rin sa pamilya ko. Napipikon ako sa kanya kasi nga napapagod na rin ako. Hindi ko na rin matiis yung ginagawa niya sa akin pagsalitaan niya ako ng masasakit. Hindi daw niya ako mahal at naawa lang daw siya sa akin kaya daw niya ako pinakikisamahan. Dahil nga daw mahirap lang kami. Pero yung pinaparanas naman niya sa akin ay mas mahirap na hindi niya nakikita yung pagod ko. At yung malasakit sa hanap buhay ko na hindi ko gusto dahil siya yung padre di pamilya. Sinuportahan ko siya sa business na kainan na ayaw ko dahil hindi naman ako mahilig magluto. Noong time na ako na yung humawak ng business sa akin ng lahat nakatapat ang gastusin. Nagbayad ako ng utang na hindi naman ako yung gumamit kasi naloko siya ng mga kasosyo niya. Nag-aaral pa yung mga anak namin na bukod pa doon nakadiagnose pa na may mga special needs. May special needs kasi yung eldest ko at magastos ang therapy at ang pinakamabigat pa ay nagkasakit ng leukemia. Sa 4 years namin pabalik-balik sa ospital ay namatay din siya last year. Yung ama niya nagrereklamo pa rin dahil nga napapagod na raw sa kakahatid sa hospital. Ganon siya kawalang kwentang amor sa anak. Kahit minsan hindi niya kinausap ang doktor na kung anong lagay ng anak niya. Na palagi lang siyang nasa parking lot. Kaya ako lahat ang nakakita ng paghihirap ng anak ko hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Kami lang ang mag-asama. Sinabi ko sa ka-live-in ko na oras mamatay yung anak ko, maghiwalay na lang kami dahil pagod na rin akong pakisamahan siya. Sawang-sawa na ako sa ugali niya pero doon ko rin nalaman na may babae pala siya. Na dinadala niya pa pala sa bahay ng magulang ko pati sa bahay namin. Nahuli ko lang nung minsan pumasyal ako sa tatay ko at hindi alam ng babae na nandun din ako. Noon ako nagsimulang mag-imbestiga at tila walang balak yung ka-live-in kong hiwalayan ng babae kasi nga mahal niya. Sobrang sakit ng ginawa niyang panloloko sa akin na habang nagpapakahirap ako, naghahanap buhay pero silang dalaway nagpapasarap sa buhay. At malakas pa ang loob ng babaeng murahin ako at insultuhin. Sabi ng ka-live-in ko'y mag-usap daw kami ng babae niya at ang gusto niya yata'y maghati kami sa araw. Naguguluhan ako ng dobleng sakit yung nararamdaman ko sa pagkamatay ng anak ko at panloloko sa akin ng ama nila. Nalaman ko pa na isang bayaran kaya humaling na humaling yung ka-live-in ko kasi magaling daw makipag Mamilan, kailangan ko ng advice. Dapat ko bang ipabawsi sila para maging maayos yung paghihiwalay namin? At magkasama na silang dalawa ng gustong-gusto niyang babae. Hayaan ko na lang magpatuloy yung relasyon nila habang nagsasama pa kami. Letter sender, Mercy. Mami, hindi kita kayang irulto kasi kaedad niyo yung nanay ko eh. Pero kasi nakakagigil kayo eh. Sana naman po mahalin niyo yung sarili niyo. Wala na kayong tinira sa sarili niyo eh. Basahang-basahan na kayo. Biruin niyo tumanda na kayo ng ganyan. Pati yung mga magulang niyo at saka yung biyanan mo wala rin sa wisyo eh. Ba't ganyan sila? Parang walang respeto sa inyo tapos sa sarili niyo wala rin kayong respeto. Hahayaan yung magsama at kayo magi-stay pa rin. Ipavawsin niyo na lang. Ano pa bang hinahabol niyo sa kanya? Gurang na mi. Mami, tama na nagtiis na kayo ng matagal, kulang pa ba? 2 dekada sagad. Never nga kayong pinakasalan, never kayong natauhan. Hanggang magpantay yata yung paa nyo, hindi kayo matatauhan.